record, no? Since hindi na record, balikan po natin saglit ulit yung yung babalikan po ulit natin. Okay. I-off ko na lang yung isa kong nag-feedback. Okay. Okay na po. Recording in progress. Okay na po. Okay na po. Sige Yes po. I-open ko lang tong isang itong aking cellphone para ma-monitor ko kung ano pa ba siya? Naka-slide show. Okay. Okay, thank you so much po sa nag-pray sa atin, no? Sir Virgilio Flores. Ulitin po natin dahil ngayon pa lang ni-record. Balikan po natin saglit dahil naputol din po kanina. Okay. So, ito pong ating pag-aaralan ngayon, yung part 3 ng ating major religions dito po sa ating buong sanlibutan. At isa po sa ating inihanda ngayon ay itong about Islam. Ano po? Itong Islam religion kung saan ito po ang pangatlo o pangatlo sa ating topic pero pangalawa po ito sa yung tinatawag natin na world largest numbers of members ng mga reliyon, 21% po ng buong total population po natin, 21% po ang mga Islam. Okay? What does Islam mean? Islam is an Arabic term. Pag sinabing Islam, ito ay Arabic term which means to submit one's will to the will of God. Parang allergic tayo pag narinig natin yung religion ng Islam, Kasi meron tayong hindi magandang connotation dahil dun sa mga ginagawa ng mga kaanib din nila. Like yung mga kidnapping dyan sa Mindanao at sa different places, hindi lamang sa Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng parang negative impression kapag Islam o Muslim, parang ang dating sa atin, masamang tao sila. Pero kung mag-dig deeper tayo, kung ano ang Islam religion, makikita natin po na ang ibig sabihin po ng Islam is to submit one's will to the will of God. Ibig sabihin nito is submission. Yan, Islam, submission to God. Islam po is a monotheistic religion that teaches that there is only one divine being, one supreme creator of the universe. Stricto rin po sila pagdating sa paniniwala tungkol sa Diyos at kung sino ang Diyos. So, monotheism din po ang kanilang pinapractice. Ang Muslim din po ay naniniwala na ang Islam religion is the true religion of God revealed to humanity. Parang katulad din ng mga ibang pananampalataya na ang kanila din pong pananaw ay sila rin po ang tunay na simbahan o iglesia o church o reliyon na itinatag ng Diyos para ipaalam sa mga tao. It is a universal religion that can be practiced by anyone at any time and in every place, mga kapatid. So, hindi ko nakuha yung data kung ilang percent sa Pilipinas ang Islam, pero ang dami din po talaga rito. Kahit sa Metro Manila, talaga napakarami pong mga Muslim. At actually, napasok na rin yung ating pamahalaan, di ba? Marami tayong mga holidays na influenced by Islam, religion, yung mga Muslim. Marami yung mga di ba? Marami tayong mga Eid al-Fitr, mga ganyan, Eid al-Adha, yung mga nagawa po ng mga batas na nagiging holiday po because of our friends from Islam religion. The central concept of this way of life is total submission to God. Kumbaga sa ating Adventist, ang ating focal, kumbaga ang ating ay obedience to God. So pag tinuturo natin yung Ten Commandments, yung moral law, ang in-emphasize natin doon, dapat we must be obedient to God. Hindi kasi masasabing ikaw ay Kristiyano sa pangalan lang kung hindi ka marunong sumunod sa ating Panginoon. At isa rin sa mga identifying marks ng true church ay mga obedient followers, Christians. Okay? Islam is a complete holistic way of living according to their belief that covers every aspect of life. Ano po yon? Islam leaves no stone unturned as it teaches mankind on how to behave in every area of life.
tingnan niyo po, parang napakahirap minsan isipin na maraming mga terrorists ay mga Muslim, di ba? Maraming terrorists mga Muslim, may mga lost command sila na tinatawag na sila yung involved sa mga karahasan, terrorist activities sa Pilipinas at sa different parts of the globe. Pero kung titingnan niyo po talagang aral nila, ay hindi po talaga sila, wala sa doktrina po nila na sila yung mga masamang tao. Actually po, ang kanilang doktrina po nakasentro nga sa tinatawag na every area of life. Kumbaga sa Adventism, holistic din ang ating approach. Yung four aspects of life ay ating tinatouch when it comes to preaching, di ba? Sa kanila po ganun din. Meron silang every area of life na kanila pong gusto nila mag-behave ang kanilang mga members. Individual, social, material, moral, ethical, legal, cultural, political, economical, and global. Kung tutuusin, mas marami pa silang areas of life na gusto nilang maisaayos ang kanilang mga buhay compared sa Christian. Kita niyo po, ano? A Muslim is anyone who submits their will to the one and only true God who is worthy of worship. Yung God the Father natin, ang equivalent po sa mga Islam ay si Allah. Allah o si Allah. Yun po yung kanilang God. Ano po? A Muslim also believes in the Prophet Muhammad. Pag binanggit po yung name ni Muhammad, palaging nakadugtong yung kapayapaan ay sumakanya. Ayan, peace be upon him. Kanina po ay nanonood ako ng video, mga Tagalog presentation about Islam religion. Pag binanggit nila si Allah, si Muhammad, lagi na sinasabing peace be upon him. Pag sa mga Catholic naman ay sumalhangit tawa ang kanyang kaluluwa. As the last and final prophet of God. Ito po yung paniniwala po nila na ang last and final prophet of God is no other than the Prophet Muhammad. Okay, ang nakakalungkot lang, mas mataas ang tingin nila kay Muhammad as final and ultimate prophet compared kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, para lamang siyang isang ordinary prophet, pero kinikilala din nila ang ating Panginoong Hesus. By submitting oneself and worshiping Allah or God, a Muslim attains peace through obedience to His commandments. Okay, peace is a natural result of submitting to the will of Allah. Ibig sabihin, kung lahat lamang ng Muslim ay sila po ay pinapractice ang kanilang religion, ang religion talaga po nila ay nakatuon sa kapayapaan. Ito po yung natural result of submitting to the will of Allah. Kung lahat po ay nakasentro ang buhay, lahat ng Muslim ay nakasentro kay Allah, ang paniniwala nila, lahat sila ay obedient, kasi sila ay mababait, mga peaceful na mga tao. Okay? For a person to become a Muslim and accept Islam as their faith, they must say and believe in the following phrase. Kung gusto mo maging Muslim, meron pong silang minememorize na mga phrases. Katulad nitong sulat na to, Arabic po ito. Ang pronunciation nito is La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. So ito po yung salita na ang ibig sabihin po niyan sa English version ay sa tinatawag natin na translation, there is no God but Allah and Muhammad is His messenger. The sentence also means there is none worthy of worship except Allah and Muhammad is His messenger. So the moment a person says this phrase and begins to act upon it, they become a Muslim. So pag Muslim ka, kailangan na memorize mo yung mga phrases na yun. There is no God but Allah and Muhammad is His messenger. So parang ano yun parang expression of faith, ano po. So meron pa dito mga kapatid. Tingnan natin itong kasunod. Sino po ba si Allah? Alamin natin sino ba itong Allah na kinikilala pong God ng ating mga kaibigan Muslim. Say, He is Allah, the one Allah, the eternal, He did not beget, give birth, and He was not begotten, give birth to, and there has never been anyone equal to Him. Doon sa Quran, chapter 112, verses 1 to 4, ito po nakasulat na ang paniniwala po ng mga Islam, ng mga Muslim, si Allah daw po ang isa, si Allah ay walang hanggan, isa lamang si Allah, no? Yung sabihin yung practice ng monotheism, isa lamang yung Diyos nila, si Allah. At yung si Allah na yon ay eternal God din. He is anong tawag doon?
Siya ay walang hanggan, eternal din po siya, wala din siyang pinagmulan at wala din siyang katapusan. Ang pagkakaiba sa atin ito, he did not beget o give birth. Hindi po nanganak itong si Allah. Ang Christian kasi, yung God the Father natin, may bugtong na anak. Kaya parang nalilito ang Muslim, sabi nila, kung may bugtong na anak, dapat may ina yan. Kaya ang Catholic, ginawa nila, nilagyan nila ng ina. Si Mary, ang ina ng Diyos. Kaya si Christ ay napanganak. Kasi may God the Father daw, bakit? Paano nagkaroon ng, hindi siya matatawag na ama kung wala siyang ina o asawa. At hindi rin siya manganganak dahil lalaki siya. Hindi maabot yun ang isipan ng ibang pananampalataya. Kaya kinu-question talaga nila na ang Kristyanismo ay parang maraming mga katanungan daw na hindi masasagot. Pero tandaan natin na ang ang pagka-Diyos, ang divinity ay it is a mystery. Sabi nga ng Biblia, hiwaga ito. Hiwaga. Pag sinabing hiwaga, nasa Diyos na lang yan kung bibigyan tayo ng wisdom para maunawaan natin kung ano ba talaga ang kahulugan nito. So malalim po kasi ito mga kapatid. So hindi pwedeng manganak. Kaya yung Diyos nilang si Allah ay hindi po siya nanganak. At hindi rin po siya nagkaroon ng bugtong na anak. And there has never been anyone equal to him. Wala rin pong kapantay siya. Na katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano na yung God the Son, Jesus Christ at yung Holy Spirit ay equal. They are equal. Sila magkakapantay. Sa kanila po, walang kapantay si Allah. Basta si Allah lang. Wala. Si Kristo, ang Panginoong Yesus, na pinapaniwalaan nating second member of the Godhead and the Holy Spirit, the third member of the Godhead, or Trinity, ang paniniwala po nila dyan ay hindi po. Allah is the name God Almighty has given himself as is mentioned many times in the Holy Quran. Okay? Muslim also believe he has no partners in divinity. Wala pong ibang partner sa divinity na po ang Muslim. No? Ang paniniwala nila, si Allah ay walang ibang kapartner. Unlike sa Christianity, may God the Son and Holy Spirit, which includes having no son and nothing in the universe is similar to Him. Wala talagang sa mundong ito, sa sansinukob, wala talagang katulad niya. Yan po ang kanilang paniniwala. So Muslim believe that Allah is the originator and sustainer of the universe. Just like as Christians, naniniwala din tayo ng ating God the Father and even Jesus Christ is the sustainer of the universe and that He created human beings for only one purpose, to worship Him alone. Okay? Sa atin naman, mas malawak. Hindi lang para sumamba sa Diyos ang purpose kung bakit nilikha ang tao. Although, yun din ang primary purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, to worship God. Okay? To worship God. Okay, next. To worship anything besides Allah is considered a grave sin. Isang malalim at malaking kasalanan, mabigat na kasalanan. Ang sumamba sa ibang sinasamba o pwedeng sambahin katulad ng kayamanan or mga rebulto o ibang tao, malaking kasalanan po para sa kanila yon. Dapat si Allah lang po ang sasambahin. And the reward for worshiping Him alone and following His path is goodness in this world and paradise in the next. So meron daw magkakaroon mabuting buhay sa mundong ito, ang reward o gantimpala sa mga sumasamba kay Allah. At sasabi rito ay goodness in this world and paradise in the next. Yung pinapaniwalaan nilang paradise, sa atin naman ay heavenly kingdom, di ba? So, ito po yung symbol ni Allah. Yan po, Arabic word ito, no? Allah. Okay. So, yan po yung symbol ng Allah. Okay? Truly, sabi sa Quran chapter 22 verse 23, truly Allah will admit those who believe and do righteous good deeds to gardens underneath which rivers flow in paradise, wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls, and their garments therein will be of silk. Yan. Kaya ito po yung kanilang paniniwala na totoo daw po, tunay, katotohanan, na si Allah daw po ay tumatanggap ng lahat ng mga naniniwala at gumagawa ng mabubuting bagay patungo dun sa gardens underneath whose river flow. Yung tinatawag nilang paradise, na pupuntahan nila ng mga maliligtas sa relihiyong Islam, pupunta sa isang paradise. Sa bagay sa Bible, sa Christianity, meron din naman tinatawag na paradise o paraiso. Doon sa, naalala niyo po, yung dalawang
convicted sinners nung ipinako si Christ sa left and right niya. Ang isa doon ay tinutuya ang Panginoon. Yung isa naman ay naniwala sa kanya na sinabi niya, kinikilala niya ang Panginoong Hesus at nasabi niya ay, pwede mo ba akong alalahanin pagdating mo sa paraiso, yung paradise na binabanggit doon. So nagbigay ang Panginoon ng promise na yung isa sa napako sa krus na kasama niya ay kakasamahin niya sa paraiso. Okay? Ito po. At meron pa sila mga symbolical siguro to or maring literal. At yun daw mga maliligtas na mga sumunod kay Allah ay bibigyan ng mga palamuti, ng mga bracelet of golds and pearls, and their garments therein will be of silk. Pati yung mga damit nila daw ay silk. Ano? Gold and pearls. Imagine niyo po. So, since hindi naman bawal sa kanila yung mga alahas, no? So, yung mga jewelries sa atin po kasi walang ganito eh. Kahit kay Ellen G. White, wala namang sulat na bibigyan tayo. Sa atin, ang paniniwala mo natin, pag tayo naligtas, ay sinasama ko na po dito yung comparison. Pag naligtas tayo ng mga Christians, ay tayo po ibibigyan ng corona ng Panginoon, di ba? Bigyan tayo ng koronang ginto. Pagpasok pa lang sa gates of heaven, ay mismo ang Panginoong Hesus sa magpuputong ng koronang ginto sa ating mga ulo, na nandun po yung mga stars. Yan, yung mga bituin. Bituin na sumisimbolo sa mga kaluluwa na ating winork out. Kaluluwang ating naabot para sa kaharian ng Diyos, yung mga naligtas na mga na-involve tayo sa proseso ng kanilang kaligtasan, kasama tayong nag-spread ng gospel, ay meron tayong aanihin na mga corona. Corona, yung crown, lahat ng maliligtas may crown. Pero nagkakaiba lang po tayo ay doon sa dami ng mga stars na nakapatong doon sa ating mga corona. Kaya may awit tayo, di ba? Will there be any stars in my crown? Meron kayang magkabituin kaya sa aking putong pagdating doon sa langit? Meron kayang bituin sa langit? Bituin kaya yung aking corona pagdating sa langit? So, isang tanong yun eh, kapag dumating tayo sa kaligtasan, ay meron kayang mga bituin na nagniningning sa ating mga corona pagdating sa langit? Kung tayo masipag, sumama sa mga missionary activities, of course, naniniwala po ako, personally, na tayong lahat ng mga naki-involve sa total member involvement sa evangelism program, ito man ay sa health, family enrichment, na tumutulong sa pagliligtas ng mga tao, mga kapatid. Naniniwala po tayo na yung mga nakibahagi, hindi man ikaw ang preacher, hindi man ikaw ang speaker sa isang crusade, kahit taga-panalangin ka, taga-gitara, tumutugtog ka ng mga instrument, taga-preside, ay naniniwala po tayo na yung mga naligtas sa magitan ng ating concerted effort ay meron tayo mga bituin na bibigyan ng Panginoon sa lahat ng mga nakibahagi sa gawain ng Diyos. Yun din po ang pananaw ng mga iba lang yung kanilang description. May mga reward. Ibig sabihin, ang pinupunto po doon ay may mga reward, yung mga sumunod kay Allah. Sa Christian naman, yung mga sumunod sa Diyos, kay Christ, meron din tayong reward, yung eternal life. Sabi nga, kakain tayo ng punong kahoy ng buhay. Yan ang mga simbolo ng mga pagpapalang matatanggap natin. Bibigyan din tayo ng tig-isa-isang alpa, harp, na tutugtugin natin pagdating po sa langit. No? Kasi siyempre, yung worship natin na ginagawa dito, itutuloy natin doon sa langit. Yung nagligtas sa atin, yung nagplano ng ating salvation, pupurihin natin sila araw at gabi, mga kapatid. A core belief taught in Islam is that human beings are unique from among God's creation. Parehas sa atin, no? Naniniwala din ang Islam na unique po sa lahat ng nilikha ng Diyos ni Allah ay tao talaga yung pinakang unique, kakaiba talaga tayo. Kita mo dun sa creation ng Genesis chapter 2 verse 7, yung Genesis chapter 1 and 2, binanggit doon yung paglalang ng tao, ng paglalang ng lahat ng mga narito sa lupa, mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa lupang ito. And then pagdating doon sa tao, sa pagitan lamang ng salita ng Diyos, pagdating sa tao, ginamitan ng Diyos ng extra effort. Extra effort. So yun mga kapatid, we have the ability to think freely and choose to behave in any way we wish.
Okay, yan po. In order to communicate and guide mankind, Allah sends prophets and messengers with scriptures to teach mankind about the true message. May pagkakapareho din po sa atin. Si Allah ay nagpapadala din daw po ng mga propeta at mga mensahero na may mga kasulatan para magturo sa sangkatauhan tungkol sa tunay na mensahe. Ganun din po naman ang ating paniniwala. At ma-discover natin later on mga kapatid na ito palang Islam religion, isa rin sa pinakamalapit na relihiyon sa tinatawag nating Christianity. Kasi kung uugatin natin ito, nagmula din naman to kay ano eh, 'di ba? Doon sa kay Abraham. Kay Abraham kasi parang tatlong major religions ang lumitaw. Isa rin yung Judaism, pumasok din ang Islam religion dahil sa kay kay Isaac, kay Hagar, Ismael, no? So, andito rin ang Christianity. So, dahil kay Jacob, makita po niyo yung ano, yung origin po ng tatlong major religions connected kay Abraham. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. Muslim believe that many scriptures have been revealed to mankind in the past. Tingnan niyo po ano. Marami daw pong mga kasulatan ay naipahayag sa sangkatauhan sa mga nakaraang panahon. They include the Torah. Yung Torah na pag-aralan natin ano, doon sa Old Testament, yung 5 books of Moses. Sent to Moses daw po yung Torah. Pinadala kay Moses. The Psalms sent to David. And the Gospel sent to Jesus Christ. Peace be upon them all. So kita niyo po, laging, pag binabanggit yung mga prophet nila, laging sinasabi na ang pagkapala ay sumaka nilang lahat. In order to communicate and guide mankind, Allah sends prophets and messengers with the scriptures to teach mankind about the true message. So yun po talaga ang pagkakapareho din po natin sa kanila. Sa katunayan, yung nagkaiba lang ng tawag tayo, no? Yung tinatawag nilang Allah, sa atin naman yung God the Father. Okay? Tingnan natin po mga kapatid. Allah teaches in the Quran. Sabi sa Quran chapter 3 verse 84, say, O Muhammad, we believe in Allah and what has been sent down to us and what was sent down to Abraham. Yung Abraham na tinatawag nila, si Abraham po yon. Ismael po. Si Ismael naman yon. So, Ishak, si Isaac po yon. Yakub, si Jacob yon. And Al-Ashbat. Ito po yung Al-Ashbat, the 12 sons of Yakub o Jacob, yung 12 tribes of naging 12 tribes of Israel later on. And what was given to Musa, yung Musa na tinatawag nila, si Moses po yon. At yung Isa naman ay si Jesus Christ. And the prophets from their Lord, we make no distinction between one another among them, and to Him, Allah, we have submitted in Islam. So yan po, nagkaiba lang ng direksyon. Pero ang pinagmulan din talaga, lumalabas dito na yung Allah nila ay siya rin talagang God the Father natin. No, lumalabas po dito. Kung titingnan natin yung mga description, kasi connected din lahat yung mga tao, yung mga prophets na nandito, yung mga patriarchs and prophets na binanggit dito, ay doon din humuhugot ng history ng pinagmulan ang Islam religion. And in another verse, Allah tells us that Islam is the final message for mankind. Ang paniniwala po ng mga kaibigan nating Muslim, na yun daw pong Quran, ang inspired word of God, at yung Islam religion, ang magdadala din ng final message sa sanlibutan. Tayo naman, as Adventist, tayo rin naniniwala na tayong may dala din ng tinatawag na final message. Based dun sa Revelation 14, 6-12, yung 3 angels message doon, although anghel, ang binabanggit doon na nakita ni John, the writer of Revelation, ay pinapahayag naman doon mga kapatid na yung angel ay nagsisimbolize sa messenger. Hindi siya literal na anghel na lumilipad, kundi isang movement o kilusan ng mga tao ang tatawagin ng Diyos sa huling mga panahon upang ipahayag ang final message sa sangkatauhan, sa buong sanlibutan. So yun nando po yung panawagan. Alam natin yung 3 angels messages, ano? Kasama na doon yung fear God and give glory to Him. Yan. At yung sumamba sa lumalang ng langit at ng lupa. So nandoon yung health message, fear God and give glory to Him. Nandun din yung panawagan para bumalik sa Sabbath reform, marami pang iba. Pati yung about sa tinatawag natin na Judgment Day, nandun din po. Dumating ang panahon ng kanyang paghatol.
Sabi sa Quran chapter 5 verse 3, this day have I, sabi ni Allah, perfected your religion for you, completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion. Oh, bakit nga ba matibay ang paniniwala ng mga kaibigan nating Islam at Muslim na sila ang tunay na reliyon? Mababasa ba yon? Ang sagot nila ay yes, mababasa sa kanilang pinaniniwalaan na inspired scripture na Quran. Sa chapter 5 verse 3, ang sabi dito, this day have I, ngayong araw na to, ako, si Allah, ay ginawa niyang perpekto ang inyong reliyon para sa iyo. Kinumpleto para sa pabor para sa inyo. At pinili ko para sa inyo ang Islam as your religion. O kung ikaw nga naman ay wala kang alam sa Biblia, tapos maturuan ka at mabasahan ka ng mga ganitong teksto, ay talagang iisipin mo na ito pala, letra por letra, malalaman natin pala kung anong tunay na religion, talagang Islam pala talagang tunay na reliyon. Okay, sa Quran chapter 5 verse 3, mga kapatid. So, the Holy Quran contains 114 chapters po. Yung Quran, meron po siyang 114 chapters and it was revealed over 1,400 years ago to Prophet Muhammad. May similarity, ano po, yung ating Bible na 66 books na compiled siya 1,500 to 1,600 years yung pagkakasulat mula Old and New Testament. Buo po siya. So, pero ito namang Holy Quran, 114 chapters ito, at ito raw po ay ipinahayag over 1,400 years ago to Prophet Muhammad. So, kakaiba rin, no? Nakatipon sila ng ganong karaming mga sulat at pinapaniwalaan din nila na inspired na aklat. At later on, mga kapatid, mapapag-aralan din natin, marami pang mga relihiyon, may kanya-kanya rin talaga silang mga pinapaniwalaang mga holy scriptures. Banal na mga kasulatan na pinagbabasihan nila na tama din ang kanilang paniniwala base sa sinasabi ng kanilang mga pinagbabatayan ng mga kasulatan. Muslim believe that it is the verbatim word of Allah. Yung daw pong Quran ay verbatim word yan. Yung sabihin niya, letra por letra ang salita daw po ni Allah. It has not been tampered. Hindi raw ito na tampered. Sabi nga nila, yung Bible nyo, sa dami ng translation, tampered na yan. Hindi na yung original. Kaya nga pasalamat tayo kay Prof. Billy, isa sa mga professor natin sa Greek. Dahil tinuturuan tayo magbasa ng Hebrew at Griego. Pagamat hindi ganun kadali talaga. Hindi ganun kadali at hindi pare-pareho ang ating level of level of understanding para atin pong maunawaan sabay-sabay itong mga tinuturo sa atin ng mga biblical languages. Pero ganun pa man, kahit ganun kahirap, ay ang Panginoon Diyos ay tinutulungan tayo through our professors na maintindihan. Okay, hindi man sabay-sabay siguro ang ating learners. So mga kapatid, ito po ang binabanggit. Okay, sinasabi nga nila na ito raw yung hindi tampered, hindi nasira, hindi na-edit, hindi na bago, in any way throughout those years, yung 1,400 years na nakaraan. Sabi nila, ito ay virgin pa na mga sulat, hindi ito na-tampered, hindi ito na bago o na nasira sa pagkasalin-salin. The Quran we have today is the same Quran that was originally revealed to Muhammad, peace be upon him. So ito rin po ang sinasabi nila. Yun daw binabasa nila ngayon, nahawakan nila ngayon ng mga aklat na Quran, ay ito rin daw po yung katulad ng original na ipinahayag kay Prophet Muhammad. This scripture covers the major themes of life. Ano pong kino-cover ba ng Quran na aklat? Major themes of life. Ito yung coverage ng kanyang mga laman na sinulat. Sa society, worship, belief, morals, good deeds, sin, death, the afterlife, and much more. Parang kung titingnan mo, parang parehas din sa perspective ng ating Holy Scriptures, mga kapatid. Ngayon naman ay ating titingnan who is Prophet Muhammad. Sino ba itong Prophet Muhammad? Urwa Kamir CF. Yan, hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation yan. From the beginning of mankind until the present day, Allah who has sent a prophet to every nation to guide them to the truth. They were sent to teach their people to worship God alone and not to ascribe any divine partners to Him. Yun, mga kapatid. So, naniniwala po ang Islam religion na ang Diyos daw po, simula ng pasimula,
hanggang sa kapanahunan noon at natin ay nagpapadala ang Diyos ng propeta sa bawat bansa para gumabay sa kanila. At pinadala ito para magturo at gabayan ng mga tao, sumamba sa Diyos lamang. At sasabihin daw po na walang divine partners. Nag-iisa lang po yung Diyos na yun, si Allah. The names of these prophets may sound familiar to you mga kapatid. They include Adam, Noah. Pag sinabing Noah, yung si Noah yun. Abraham, si Abraham. Ismail, si Ismail po yun. Ishak, Isaac po yun. Si Jacob o Jacob. Jesus, Jesus yung si Isa, di ba? Muhammad and many others. Peace be upon them all. Okay, tingnan po natin mga kapatid na Muslim believe Jesus to be a prophet of God rather than divine being or son. Pero kung irarank natin, mas greater daw po si Muhammad, Prophet Muhammad, kaysa po kay Prophet Jesus Christ, sang-ayon sa pananaw, perspective po ng Islam religion. Hindi natin sila masisi kung ilang kanilang paniniwala, pero kung titingnan natin kung anong ginawa ni Muhammad at yung ginawa ng Panginoong Hesus, as Christians, alam natin na above all, sa lahat ng mga naging prophets and kings o patriarchs at lahat ng mga naging founders ng different religions, the best pa rin sa atin as Christians, Jesus Christ. Bakit? Siya lamang ang tanging naging leader o founder ng religion na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. The rest, nandun lang po sa kanilang mga libingan, ang kanilang mga labi. Ibig sabihin, sino mas dakila? Ay pinakita yon doon sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Sino man ang pinakadakilang taong kinikilala ng different major or minor religions, mga kapatid, take note, the best pa rin ang ating Panginoong Hesus dahil siya lamang ang namatay at nabuhay at muling umakyat sa langit. Okay? So tama talagang pagkaunawa ng mga Christians. We will cover this difference in faith between the Muslim and Christians in future guide sa mga iba pa nating mga pag-aaral. This chain of prophethood began with Adam. Yung paniniwala po ng Islam religion, yung prophethood daw po, yung pagiging propeta, nagsimula daw po ito kay Adan. At nagtapos siya hanggang kay Muhammad. Kaya nga, ang kanilang paniniwala, si Adan ay propeta din, sila Abraham, sila Jesus, sila Moses, mga propeta rin mga yon. So humula sila ng mga future events. And then, ang paniwala nila, ang final and ultimate prophet of God o Allah ay si Muhammad, ang kanilang paniniwala. So kaya nga si Muhammad na raw po ang last day prophet nila. The final prophet of Allah, si Muhammad po yung sinasabi nila. Si Muhammad po ay, he was born in Makkah in the year 570, about 6 centuries after Jesus. So 600 years after ni Jesus Christ, saka pa lang po nagkaroon ng prophet Muhammad. Okay? He was chosen at a time when mankind had turned away from the original message of Islam. Ito po yung kanilang paniniwala. Pinili daw po ng Diyos, so ni Allah, si Muhammad, Prophet Muhammad, nung ang mga tao ay tumalikod na sa original na mensahe. Islam that the previous prophets had come with. Muslim believe the gospel, Torah, and other scriptures were distorted by people after the prophets had passed away. Paniwala po ng Islam religion, yung mga kasulatan nating mga banal na kasulatan ay dinistort na raw po ng mga tao nung mamatay na ang mga propeta. Kaya ito raw pong nai-preserve ay itong Quran. Allah sent the Archangel Gabriel to reveal the Quran to Muhammad, sabi, to spread the correct, unadulterated teachings of Islam to the four corners of the globe. Allah gave Muhammad the ability to carry on the message successfully, and today 1.6 billion believe in this faith. So meron po 1.6 billion. At nung isinulat po ito, 1.6 billion pa lang. Itong research na to. Pero naniniwala po tayo, hindi lang po 1.6 billion. Because one of the fastest growing religion throughout the world is the Islam religion. They are grateful for the blessings of calling them Muslim. Kaya sila masaya sila pag tinatawag silang Muslim. Para sa atin, pag tinawag tayong anak ng Diyos, Christian, tuwan-tuwa tayo, di ba? Sila din po ay tuwan-tuwang tinatawag silang Muslim. Ibig sabihin sila ay mga obedient and mga taong nag-commit at nag-surrender kay Allah.
Kaya tuwan-tuwa silang tinatawag na Muslim. Katulad din, same as pag tinawag tayong son and daughters of God. Ang sarap pakinggan. Di ba mga kapatid? Okay, we proceed to the discussion of the 5 pillars of Islam. Okay, let's proceed to the discussion of the 5 pillars of Islam. Number 1 is profession of faith, mga kapatid. Ang tawag nila doon ay shahada. Itong shahada, the belief that there is no God but God and Muhammad is the messenger of God. So ang tawag dito ay profession of faith, shahada. Okay? Ito yung central to Islam, mga kapatid. This phrase written in Arabic is often prominently featured in architecture and a range of objects, including the Quran, Islam, Holy Book, or Divine Revelations. One become a Muslim by reciting this phrase with conviction. Dapat pag nag-recite ka ng phrase na to, there is no God but God in Muhammad is the messenger of God. Pagka ni-recite mo daw ito, dapat meron kang conviction. Dapat mula sa puso mo. At hindi lang basta memorize mo para ka lang maging kaanib ng Islam religion. Okay, number 2 po, may tinatawag silang prayer. Yung prayer po yung shalat. Shalat. Ito po, pag nagpipray sila, kita niyan, naka-sub-sub. Meron sila laging dalang kapirasong cloth na ganyan, no? Parang carpet na maliit. Nakasya silang lumuhod at humalik doon sa, parang humahalik sa ground. Yan po yung tinatawag nilang prayer, salat. Kung si Daniel merong 3 times a day na nagpipray, parang ganun din po itong mga Muslim. Muslim praise facing Mecca. 5 times a day sila. 5 times a day na nagpipray po sila. At dawn, madaling araw to, no? Noon, tanghali, mid-afternoon, sunset, and after dark. So nandiyan po yung mga oras. May mga oras sila dyan eh. Umaharap sila dun sa Mecca. Kung saan ang alam nila kung nasa yung direction ng Mecca, pag magpipray sila, humaharap sila doon. Prayer includes a recitation of the opening chapter, surah. Yung opening chapter of surah, yun po yung surah of the Quran. And is sometimes performed on a small rug or mat. Ito po yung ginagamit nilang mat, rug. No? Sometimes performed on a small rug or mat used expressly for this purpose. Muslim can pray individually at any location. Kahit saan sila abutan. Basta yung oras ng pananalangin nila, luluhod sila at magpapatira pa. Ano ba ang tawag doon? Mamahalik sa lupa. Ano? Okay lang kasi may dala naman silang ano. Okay, Muslim can pray individually or together in a mosque, ano, where a leader in prayer, yung tinatawag nilang sa ating mga pastor, ang tawag naman nila imam. Imam po yung mga nag-lead ng prayer at nagpi-preach doon sa mosque o mosque nila. Guides the congregation. Okay, mga kapatid, maliwanag po sa inyo. Ituloy po natin. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. So, yan na po yung pangalawa, no? Men gather in the mosque o mosque for the noonday prayer on Friday. Meron silang Friday. Yung Sabat kasi natin, mga kapatid, na Sabado, Saturday, sa kanila naman, ang pinakang Sabat nila is Friday. Ang pinakang, ang alam ko, yung ang pinakang holiday nila is Friday, no? Women are welcome but not obliged to participate. After the prayer, a sermon focuses on a passage from the Quran, followed by prayers by the imam and a discussion of a particular religious topic. Parang kagaya sa atin, no? Merong kumakanta, may nagpi-preside, may nagpi-pray, may nagpi-preach, tapos may mga panel discussion, may mga pag-uusap din para elaborate nila yung mga specific beliefs or doctrines nila para mas maintindihan po at magpalakas ng kanilang mga kaanib. So ang pangatlo po sa pillars of Islam is the alms. Sakat ang tawag nila doon. Ito yung parang kanilang welfare service. Kumbaga tayo ay merong mga ACS, meron tayong mga hospital, may mga pagtulong ba, yung mga pagtulong, mga welfare services, in accordance, mga medical mission. Sa kanila naman po, tinatawag na itong alms, sakat. In accordance with Islamic law, Muslim donate a fixed portion of their income to community members. So welfare service talaga to. In need, many rulers and wealthy Muslims build mosques, drinking fountains, hospitals, schools, and other institutions, both as a religious duty and to secure the blessings associated with charity. So ganyan po rin sila. Akala natin mga tao lang sila na basta lang nagpa-practice ng kanilang pananampalataya, wala silang pakialam sa community. Meron din po. Masyado lang kasi tayong nakafocus sa ating religion, pero mga Islam,
meron din silang ganun ding mga adhikain at mga activities. Okay. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Itong pang-apat ay yung fasting. Saum. Saum ang tawag nila. Okay. During the daylight hours of Ramadan, ito nga po sabi ko sa inyo mga holidays na naitatag din sa Pilipinas. Ang dami ng holidays po na related po sa Muslim uh, uh, practice. Ano po? The ninth month of the Islamic calendar, all healthy adult Muslims are required to abstain from food and drink. Doon lang sila ina-abstain ng food and drink. Through this temporary deprivation, di ba, nag-aayuno sila, Ramadan, pag sinabi Ramadan, time of ano yan, period of fasting and prayer. Through this temporary deprivation, they renew their awareness of hope and gratitude for everything God has provided in their lives. Nagmumuni-muni din sila, nagme-meditate din sila sa panahon po ng Ramadan. Kaya nga, holiday po sa kanila talaga yan, including the Quran, which was first revealed during this month. So yun po yung mga pinapag-aralan po nila, nagbabasa sila ng Quran, nanalangin sila, nagme-meditate sila, nagdi-deprive sila, o tumitigil mo sila sa pagkain at pag-inom, tinatawag nilang Ramadan or fasting period. Okay, during Ramadan, they share the hunger and thirst of the needy as a reminder of the religious duty to help those less fortunate. Parang ganito po palang ginagawa nila. Yung instead na kakainin nila, ay binibigay nila sa mga taong nangangailangan. Di ba nag-fasting sila? Kung ilang days ng fasting, o ilang araw ng fasting, yung instead na kakainin nila, pwede lang itulong sa community, sa mga less fortunate. Panglima po yung pilgrimage, yung Hajj, kung tawagin nila. Every Muslim whose health and finances permit, it must make at least one visit to the holy city, na tinatawag po nila na Mecca. Mecca. Yun po yung holy city na kanilang pinupuntahan kapag malakas pa ang isang Muslim at mayroon siyang capability to travel, ay meron po sila ay nagpupunta sa Mecca. Okay, pilgrimage to Mecca ang tawag nila dyan, Hajj. In present day, Saudi Arabia po yung lugar na yon. The Kaaba. Kaaba po yung lugar eh. A cubical structure covered in black embroidered hangings is the center of the Haram Mosque in Mecca. Parang kung di ako nagkakamali, ito po yon, yung pinupuntahan nila. Okay? Ito po. Okay. Tingnan natin. Ito po yung mga mosque nila. Mosque. Yan. Ito po naman yung symbol of Islam religion. Okay? Ito po naman yung Quran na naka-close, yung naka-open na Quran. Ito po naman yung kanilang nire-recite para maging isang Muslim, ang isang tao o Islam, maging member ng Islam. So ito po yun. Muslim believe that it is the house of Abraham. Yun daw pong yung Mecca na yon. In Arabic, Ibrahim in Arabic, built for God and face in its direction, Qibla, when they pray. Yan. Ang ganda po ng pakiramdam nila kapag nakatravel sila at nakarating sila dun sa tinatawag nila na pilgrimage to Mecca. Since the time of the Prophet Muhammad, believers from all over the world have gathered around the Kaaba in Mecca on the 8th and 12th days of the final month of Islamic calendar. Okay mga kapatid, dyan po ang ating pag-aaral, the 5 pillars of Islam. Akin sanang inihanda rin yung how to share the gospel to Islam religion, pero masyado na pong mahaba. Kung may part 2 sana, pwede po. Pero kung kailangan ninyo, ay akin na lang pong ipPDF at isasend ko na lang po yung mga materials sa ating pong group chat. Okay, that's all. Meron po ba kayong gustong i-share? Meron pa tayong ilang minutes. Hanggang 10 o'clock tayo. Meron ba gustong mag-share? Take away dito sa ating mga natutunan? Open na po ang time natin. Meron bang yung na-Adventist tapos naging Muslim? Ay, meron din po. Meron pong ganyan. Meron din ng mga Muslim nagiging Adventist because of yung mga programs ang ginagawa po ng ating denomination. Vice versa po kasi nagpapalit-palitan naman ng mga members. So, binablog din nila yan, nilalagay sa YouTube. Isang Adventist ay nahikayat sa Muslim religion, mga ganyan. Especially pag may mga mahina pa mga Adventist, mga bago pang baptize or hindi naman sila active dito sa Philippines, tapos pupunta ng Middle East, particular sa Saudi, halimbawa,
Tapos yung mga, ang dami po kasi daw na, pag in-interview mo sila, pag umuwi, Muslim na po ako, pastor o kapatid. Eh bakit po? Kasi pag hindi ka Muslim doon sa Middle East, parang deprived ka sa mga privileges. Parang hindi ka masyadong pinapahalagahan ng employer mo. So na tempt sila na mag-Muslim siguro. Ang sabi naman nila, dito lang naman. Dito lang naman sa Saudi, pero pag uwi ko, Adventist sila ako. So medyo mahirap din nga talaga manindigan sa mga ganong lugar. Pero it's a matter of faith, mga kapatid. Commitment, kung ano mas mahalaga talaga sa'yo. Yung magpalit ng reliyon for the sake of temporal benefits or manatili kang Adventist sa gitna ng mundo ng mga Islam. Medyo mahigpit po kasi sila, hindi kagaya sa Christian religion. Sa Christianity kasi, kahit anong religion mo pumasok ka dyan, hindi ka naman pipilitin eh. Pero pag sa Islam religion, medyo may ano yan, may pagkakataon na talagang susobrang diehard po nila na ang Christian ay ma-convert nila. Talagang may mga Adventist din po. Pero yung mga ganon na cases, yung mga hindi naman super active talaga. O kaya yung iba naman, temporarily, para maka-avail ng mga benefits based sa mga experiences na nakausap ko, ay napilitan silang tanggapin mo ng Islam religion for the sake of para maka-avail sila ng mga katulad ng mga benefits ng mga empleyado na nahikayat din sa panampalatayang Muslim o Islam. Okay po. Is there any question or sharing? May gusto mag-share sa ating pong Hello, Doc. gusto mag-take away? Yes po, yes po. Prof. Yes po, yes po. Good evening, Ban. Good evening po, good evening po. Ako mga 3 years na ako sa Muslim ministry. At ang pinaka-importante sa atin mga Adventists, kailangan tayo mag-study ng Quran. Kasi kung hindi Yes po, yes po. Go on po, go on. Please continue. Nawala po kayo. Sir Honor ba yan? Sir Honor? Hindi po, sir. Bayaw. Sino po yung kasalita? Yung nagkasalita po si Sir Honor ba yan? Sir. Yes po, yes po. O, yan na ulit. Sorry, photo lang. Medyo mahina po ang signal niya. Okay. Sige po, mag-share nga po kayo kung paano yung approach po ninyo na ginagawa sa mga Okay Islam. na. Clear na yung boses ko. Medyo putol-putol po, sir. Yan ang problema. Opo. Sige po, diretso na po. Importante sa atin. Yel. Choppy nga. Nawala na po, Chappy. Sige po, baka meron pa ibang gusto mag-share, medyo malakas ang signal dyan. Any question or take away po? Meron ba kayong mga gustong i-share sa ating pag-aaral? May natutunan po ba kayo? Paano natin i-share si Christ para sa kanila? Sa pag-analyze po ng differences and similarities po ng ating belief. Ang ganda sana dito ko naka-integrate yung ano eh. Yes po, yes po. Okay, thank you. Ang kailangan natin, especially mga pastors or linsyan, mag-aral tayo ng Quran kasi if we don't know about Quran, mahirap sa atin magdebate pero Yes po, go on. Nawawala po sir. talaga signal nyo. Tama po yun. Ang naintindihan ko doon ay mag-aral tayo ng Quran. Tama po yun. Talagang kahit yung Sabat, maraming proof dyan eh, na mga text din sa Quran. May mga nag-Bible studying Adventist sa kapwa Muslim. Bible study ba tawag doon? Nakipag-aralan. Na ginagamit po nila mismo yung Quran para aralan yung mga Islam. Kasi andun din pala yung Sabat eh. Nandun din. Yung mga ibang, marami sa mga beliefs natin nasa Quran din. Kailangan lang ma-discover natin at paano natin i-explain sa kanila yon. Andun din sa Quran eh. So, ang ganda rin makipag-sharing sa kanila. Okay? Meron Sir pa tayo Doc. ilang minutes. Yes po, yes. Yung tungkol dito sa
ano ng Islam. May web na Shira International. Opo. May talagang explained lahat talaga yung ano, may mga series doon na talagang ini-explain kung paano at galing ng Muslim yung nagbukas doon at Mm, napakaganda yung pagbalangkas nila doon sa tungkol sa Yel. Islam. Kaya pwede nating buksan yon para malaman natin kung ano ba talaga ang Islam. May link po ba kayo dun, sir? Pwede nyo ba i-share sa ating GC ng World Religions? For ano yan, parang ano yan, supplemental ano natin. ah Supplemental materials para po sa ating mga learners. Kasi may silang yung panahon natin na one half hour lang po itong time natin. Medyo late pa tayo nag-start, na-disturb po tayo. Para i-discuss natin lahat yung mga details. Pero ito parang, kaya ito po, introduction lang ito eh. Para mabuksan ang isip natin sa kung ano ba yung pinakang major beliefs nila. Thank you po. At marami pong mga materials kayo dyan na pwedeng ma-share nyo po sa ating World Religions. Thank you for sharing po. Thank you for sharing. Okay, thank you. Okay, salamat po. Meron Hello, pa po ba? Colonel. Meron pa tayo. Yes po, good evening. Sorry ha, naputol ang signal. Okay po, Very si Pastor, unstable si din. Dr. Terry to, Dr. Terry. Yes, yes. Sige po, okay. Yan po lang ang pinaka-importante sa atin, yung mag-aral tayo talaga sa Quran. Maraming mga verses doon na pwede nating gagamitin. Not through debate, kasi kung palagi tayong mag-debate, walang good result yan. Make them tinatawag yan na friendship evangelism. Yes po, Dito yes ako po, tama. na-assign sa Liloy sa buwan ng Delorte last 2021. Opo. Mayroon tayong the most beautiful most here in Philippines sa Yes po. owned by the Seventh Adventist dito sa Wow. Liloy. Ipakita ko mamaya sa Messenger, i-send Sige ko. po, i-share nyo po yung At mga picture nyo dyan kasama yung mga kailangan Muslim. din nating kailangan din nating mag-aral ng Arabic. Ay, talagang Especially the chapter. medyo madugo yan. Talagang idadagdag yan sa ating mga languages. Pag-aralan. Similar lang yan sa Hebrew. Hindi. Kahit yung stroke ng pagsulat nila, medyo hindi naglalayo. Ulit. Oo. Pero easy lang yan. Kaya lang, especially the chapter 1 of the Quran, the Al-Fatiha, yung tinatawag nila Bismillahirrahmanirrahim, ganyan. Kaya natin yan. Kasi kung marunong tayo, they are not prejudiced to us. Yan lang. At maraming mga verses sa Quran na kasalungat talaga sa kanilang paniniwala. Ibig sabihin po, sabi nila ang mismong scripture nila sumasalungat sa kanilang belief. Yes. Sabi Dapat nila ang na-explain natin sa Bible kanila. corrupted. Sabi nila ang Bible corrupted, pero ang Quran wala sa Quran yan. In fact, si Prophet Muhammad nagsabi na even Allah nagsabi siya na if in case nag-doubt kayo, magtanong kayo sa mga mayroong Holy Scriptures. Ganyan ang sinasabi sa Quran. So, yan lang ang introduction na kailangan talaga tayong marunong magbasa sa Quran, magkuha ng Arabic at mga memory verses. Mayroon din tayo. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Terry. Siguro magkakaroon tayo ng special session siguro na mag-aaral tayo ng mga ganyan. At alam na namin kung sino ang aming invite ng LIMS. Dr. Terry, baka po magkaroon tayo ng after siguro ng graduation natin, magkaroon tayo ng mga special sessions na yung mga ganyan po. Yung mga Pwede tayo Yes po. Ito kasi introduction pa lang to different world religions, pero yung specific na po how to reach out those particular group of believers
yan na po, kayo talagang mga ano dyan, may mga kasama tayo dito, blessed tayo dito dahil may mga kasama tayo dito na na-experience talaga nila na mag-share sa ganun particular religion. Na pwede po yung maturuan Yes. din ating mga lemsian. Doc Terry, Of course. i-plan natin yan sa susunod. Last Ramadan. Sige po, sige po. Okay. Last April, we fed almost 300 Muslim children here Yes in po, yes Kalawit together with Ma'am Janice, and they were Wow. so happy. According to the Imam, this is the first time. This is the yung sukad masab in Visayan, sukad masukad. Ganun ka ito pa mga Seventh-day Adventists. Praise the Kasi Lord, kung no? alam nila kung marunong tayong mag-approach sa kanila, talagang maintindihan nila na kita ng mga Seventh-day Adventists mas labaw pa sa kanila. Mas They will really laman. appreciate us. Mas Advantage laman. po. Kasi hindi lang baboy ang hindi natin kinakain. Pero Tama, sila, sa baboy lang. pagkain nga, yung mga similarities, di ba? May mga restaurant nga na for Muslim and Adventist kasi may similarities sa mga kinakain. Pero tama, mas marami tayong hindi kinakain kaysa kanila. Kung kita mag-invite sa kanila, wala silang question. Pero ibang religion, mag-invite sila magkain, hindi sila sangayon kasi So confident sila kapag Adventist. yes, mas safe sila kapag sa ating kasi yung hindi kumakain ng baboy. baka yung ginagamit nila mga kitchen utensil, ginagamit nila sa pagluto ng baboy, ganon. So, hindi Kaya, sila. Pero kung Seventh Adventist, wala silang question. Okay, thank you very much po for sharing that kind of information. Okay mga kapatid, since 10 o'clock na, 10:02, ano pong masabi nyo? Tayo po baka mapuyat kayo. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyong sa inyong pag-attend ngayong gabi. At pagpalain tayo ng Panginoon Diyos po sa mga impormasyon na ating natutunan. I challenge you to read and search more about this kind of particular religion for further information. Actually, binigyan lang tayo ng parang overview dahil kung tutuusin, isang SEM nga itong pag-aaralan pong isang major religion Pero binigyan lang sa atin lang isang oras kalahati lang. Kaya very limited po talaga yung time natin. Okay? To close our discussion this evening, I'd like to invite you to pray. Tayo po manalangin. Mapagmahal po namin amang nasa mga langit, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga impormasyon na amin natutunan. Hindi lamang kami na-inform, natuto sa mga kaalamang ito, kundi tulungan mo kami kung paano namin dadalhin po ang true gospel, ang pag-ibig ng Diyos sa mga kaibigan namin Muslim, katulad po ng ginagawa ng aming mga kapatid, Dr. Terry, at ang kanilang team, Ma'am Janice, at ang lahat ng mga kapatid namin na nagmi-ministry po sa mga kaibigan namin Muslim. Alam po namin ang true gospel ay makakarating sa lahat ng grupo ng pananampalataya. Dahil naniniwala din kami na meron kayong mga tupa sa iba't ibang kulungan na wala pa sa tunay yung kulungan. Tatawagin niyo po sila sapagkat mga anak niyo rin po sila at nais yung sila maligtas. Alam po namin, Panginoon, na kahit gano'n man ang sincero, ka-committed ang mga tao sa iba't ibang pananampalataya, tanging si Jesus pa rin po ang tanging pangalan na ibinigay sa lupang ito na sukat na ikaligtas ng tao. Anumang mga behavioral pattern at different beliefs ng iba't ibang pananampalataya. Mapalad kaming mga Kristiyano dahil naniwala kami sa isa na siya lamang ang tanging tagapagligtas na nilaan po ng aming Ama sa Langit, ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po kami sama-sama, bigyan kami ng mahimbing at masarap na pagtulog, ma-recover ang aming mga lakas, magamit sa susunod pang mga araw ng aming paglilingkod sa inyo. Salamat din po sa panahon na pinagkalmo sa amin, sa pag-restore ng internet connection at sa lahat po ng mga kapatid namin dumalo sa gabing ito. Salamat din po sa pagdinig sa inyong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much po, Ma'am Sherlyn Mariano, for attending this class. Ma'am Thank you for the Sir prayer. Leonardo.